lahat. Ako nga po pala si Binibining Sara Maytaray at narito ko sa inyong harapan upang ipahayag ang aking talumpati patungkol sa diploma o diskarte. Ano nga ba ang mas makatutulong sa pag-angat ng buhay? Diploma nga ba o diskarte? Ang buhay ng isang tao ay hindi kailanman naging pantay-pantay. May mga taong ipinanganak sa kasaganaan, habang ang iba naman ay kailangan pang lumaban sa araw-araw upang makaraos. Sa gitna ng ganitong kalagayan, ang kahirapang madalas na nagiging dahilan kung bakit ang isang tao ay nagsusumikap, nangangarap at lumalaban sa araw-araw. Ngunit, sa kabila ng lahat ng ito, isang malaking tanong ang patuloy na umiikot sa aking isipan. Ano nga ba ang mas makatutulong upang guminawa ang buhay ng isang tao? Diploma o diskarte? Sa kasalukuyang panahon, maraming tao ang naniniwala na ang edukasyon ang susi ng tagumpay. Sinasabi nila na walang mararating ang isang tao kung hindi siya makapagtatapos ng pag-aaral. Para sa kanila, ang diploma ay simbolo ng karangalan, pagsisikap at patunay na ikaw ay may kakayahan sa isang larangan. Ito rin ang madalas na hinahanap ng mga kumpanya sa pag-a-apply ng trabaho. Ngunit sa kabilang banda, may mga tao ring nagsasabi na hindi sapat ang diploma lamang. Ayon sa kanila, may mga pagkakataon na kahit ikaw ay nakapagtapos, kung wala ka namang diskarte sa buhay, ay mahihirapan ka pa rin umasenso. Dahil dito, may mga kabataan na mas piniling huminto na lamang sa pag-aaral at maghanap ng trabaho upang makatulong sa pamilya at kumita agad ng pera. Sa totoo lang, ang diploma ay isang bagay na pinapangarap ng maraming tao. Isa itong patunay na ikaw ay nakapagtapos ng isang yugto ng iyong buhay bilang isang estudyante. Ngunit, hindi natin makakaila na hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataong makapagtapos. Maraming mga magulang ang kapos sa pera. Kahit na gustuhin nilang pag-aralin ang kanilang mga anak, ay hindi nila ito kayang tustusan. Kaya ang ilan sa mga kabataan ay napipilitang tumigil sa pag-aaral at maghanap ng trabaho sa murang edad. May mga estudyante rin na nakapagtapos ng kolehiyo, ngunit hindi agad nakahanap ng trabaho. May ilan na napipilitang magtrabaho sa ibang larangan na hindi naman konektado sa kanilang tinapos. Dahil dito, may mga nagsasabi na tila walang silbi ang kanilang pinaghirapan. Bagamat para sa akin, hindi ito totoo, sapagkat ang edukasyon ay hindi kailanman mawawala. Halimbawa, may mga kababaihan na nakapagtapos ng pag-aaral ngunit mas piniling mag-asawa agad. Sa ganitong sitwasyon, hindi agad nagagamit ang kanilang diploma sa pag-angat ng kanilang karera. Mayroon ding mga kalalakihan na kahit nakapagtapos ay nahihirapan pa rin makahanap ng trabaho dahil sa kakulangan ng karanasan at lalong-lalo na sa oportunidad. Dito pumapasok ang konsepto ng diskarte. Ang diskarte ay ang kakayahan ng isang tao na mag-isip ng madilis, umangkop sa sitwasyon, at humanap ng paraan upang malampasan ang mga pagsubok. Ito ay hindi natutunan lamang sa paaralan, kundi sa totoong buhay mismo. Ang diskarte ay nakikita sa mga taong nagsimula sa wala, ngunit nagtagumpay sa pamamagitan ng sipag, tiyaga, at pagiging malikhain. Halimbawa, may mga taong hindi nakapagtapos, ngunit naging matagumpay sa negosyo. May mga nagbenta ng pagkain, nag-online selling, at naghanap ng alternatibong pagkakakitaan. At sa kalaunan ay umasenso sa buhay. Ngunit mahalagang tandaan na ang diskarte ay hindi nangangahulugang pagtalikod sa edukasyon. Sa halip,
Ito ay ang kakayahang gamitin ang anumang mayroon ka upang umangat. May mga taong nakapagtapos, ngunit dahil sa kanilang diskarte sa trabaho, komunikasyon, at paghawak ng oportunidad, sila ay mas mabilis na umunlad. Sa panahon ngayon, mahalaga rin ang kompetensya sa trabaho. Hindi sapat na ikaw ay may diploma lamang. Kailangan mo ring ipakita ang iyong kakayahan, kumpiyansa, at pagiging handa sa totoong hamon ng buhay. Ang mga kumpanya ay hindi lamang tumitingin sa papel, kung hindi sa kung ano ang kaya mong gawin. Kaya't ang tanong, aanhin mo ang diploma kung hindi mo naman ito magagamit o hindi mo naman ito papahalagahan. Sa kabilang banda, aanhin mo rin ang diskarte kung wala ka namang pundasyon na kaalaman na maaaring maging gabay ng iyong desisyon. Maraming matagumpay na tao na patunay na ang diploma at diskarte ay hindi pinaghihiwalay. Sa halip, ito ay dapat pinagsasama. Ang diploma ay nagbibigay ng kaalaman, habang ang diskarte ay nagbibigay ng direksyon kung paano mo ito gagamitin sa buhay. May mga taong yumaman at nagtagumpay hindi lamang dahil sa kanilang diploma, kung hindi dahil sa kanilang determinasyon, kakayahan makisabay at pagbago ng panahon. Sila ay marunong mag-adjust, marunong makipagsapalaran, at higit sa lahat, hindi natatakot na magsimula muli kapag sila ay nadapa. Sa kabilang banda, may mga taong kahit nakapagtapos ay hindi umasenso dahil sa kakulangan ng diskarte, kakulangan ng sipag, at kawalan ng tamang mindset. Kaya't malinaw na hindi lamang ang diploma ang basehan ng tagumpay sa buhay. Sa kabuuan, mahalaga ang edukasyon dahil ito ay nagbibigay ng pundasyon sa kaalaman. Ngunit kasabay nito, kailangan din ng diskarte upang magamit ang kalamang ito sa tamang paraan. Ang diploma ay gabay, ngunit ang diskarte ay susi ng iyong magiging ganap na tagumpay. Para sa akin, hindi dapat pinaghihiwalay ang diploma at diskarte. Sa halip, dapat itong pagsamahin sapagkat ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nakikita sa papel na hawak mo, kundi kung paano mo ito hinaharap sa hamon ng buhay. Ang isang taong may diploma ngunit walang diskarte ay maaaring mahirapan. Gayon din naman ang isang tao na may diskarte ngunit walang sapat na kaalaman ay maaaring mapunta sa maling direksyon. Kaya, ang pinakamainam ay ang pagkakaroon ng balanse sa dalawa. Sa huli, ang buhay ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang natapos mo, kung hindi, paano mo ito ginamit. Hindi lamang ito tungkol sa diploma at diskarte, kundi kung paano mo pagsasamahin ang dalawa upang makamit ang buhay na iyong pinapangarap. Yun lamang po at maraming salamat.